Takot na takot si Mera sa kanyang panaginip at sinabi niya kay Zoe ang kanyang panaginip. At ang sabi naman ni Zoe, "Mami, ito'y isang panaginip lang at ang panaginip karamihan ay ito'y kabaliktaran. At sino naman ang makakaalam sa ating sikretong dalawa? Wala nang ibang makakaalam kundi tayo lang." Niregaluhan naman ni Annalyn si Dr. Benitez ng pagkain at saka humingi ito ng dispensa sa ginawa ni Zoe na kabastusan sa kanya ni Zoe. At sabi naman ni Dr. Carlos, may pinagdadaanan lang si Annalyn kaya ganun lang ang turing sa kanya. At pinagbili ni Dr. Carlos si Zoe kay Annalyn na alagaan daw ito niya si Zoe. At sabi naman ni Annalyn, "Huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko at mahal na mahal ko po ang aking kapatid." Nag-usap naman ang dalawa na si Zoe at saka si Mera na hindi dapat magising si Dr. Tanyag. Ito naman ay narinig ni Don Pepe, kaya galit na galit ito sa dalawa na tama ba ang kanyang narinig na bakit ayaw ng dalawa na magising ang kanyang anak na si Dr. Tanyag. Nakita naman ni Zoe na niregaluhan ni Annalyn si Dr. Benitez ng paborito nitong pagkain. Kaya sinumbong naman ito kay Don Pepe na lilipat daw ng ospital o sinisiraan naman to ni Annalyn. Kaya pinatawag ni Don Pepe si Annalyn at galit na galit ito o prinangka na sinabi na walang plastikan at lagi nitong pinagpapamukha na ang legitimate child lang ay si Zoe. Kaya umiiyak si Annalyn na sabi, "Alam ko namang po hindi ako ang legitimate child ni tatay. Alam ko po at hindi po ako lilipat dahil lang po sa ganun." Lumapit naman si Chang ni Annalyn at pinagtanggol si Annalyn nito kay Don Pepe. Nagkagulo naman sa ospital dahil si Doc Tanyag ay nakoma. Kaya ang lahat ng mga tauhan o staff ng ospital ay nagkagulo. Habang si Annalyn naman nakatayo sa ospital ay nakita niya ang kaluluwa o biglang dumaan sa kanya si tatay niya o si Dr. Tanyag. At sinabi niya ito kay lola niya na dumaan. Kaya sabi ng lola niya, "Naku, baka may masamang nangyari sa tatay mo kung bakit gano'n na lang." Kaya tama nga ang hinala ni Chang niya. Maya-maya ay pinatawag siya ni doktor na may nangyayari daw sa kanyang tatay. At pumasok ito sa conference room, pinatawag doon si Zoe at saka si Moira. At kinausap ni doktor na may nangyayari kay Dr. Tanyag. At galit na galit si Moira na wag daw paasahin sila o hindi na talaga magigising si Dr. Tanyag. Kaya papasok naman sana si Annalyn sa conference room para malaman ang totoong nangyayari sa kanyang tatay. At doon nalaman niya ang totoong mangyari kay tatay niya. At sinabihan na lang ni Moira si doktor na magpipirma na siya ng DENR para malaman na gusto niya nang tuluyang mamatay si Dr. Tanyag. Kaya nung nalaman ito ng Don Pepe ay galit na galit ito sa dalawang mag-ina. Ang sabi niya, sinabihan niya ang mag-ina, "Tumigil kayong dalawa sa kaibangan niyo kung hindi palayasin ko kayo sa ospital na to dahil ako ang may-ari ng ospital na to." Sinabi niya pa, "Wala akong pakialam kahit maubos man lahat ng kayamanan ko para gumaling lang ang aking anak." At pumunta siya sa loob ng ospital o sa room ni Dr. Tanyag at kinausap niya doon si doktor na sinabihan niya, "Kung kaya mo pa ay lumaban ka. Kung hindi naman ay dapat maging handa na ako kung ano man ang mangyayari sa iyo." Kaya abangan natin ang kabang-abang na abot kamay sa pangarap.